Uy! Wow! Sayang naman kung itatapon. Mare-repair pa kaya to? Sabi ni Lola, gumagana pa to. Patuloy po nating mararanasan ang pagtaas ng temperatura sa Kalakhang, Maynila. Maaari itong umabot ng 49 degrees Celsius, kaya't mag-ingat at maghanda ng panangga sa init. Magpayong at parating uminom ng tubig. Ha? May tao ba dyan? Sino yan? Psst, JP. Teka, nagsasalita ka? Hindi lang ako. Siya rin. Hello? Ha? Bakit? Paano? Teka nga. JP, nandito pa rin kami ni Juni. Huwag kang matakot. Sino kayo? Basha is my name and segregating trash is my game. Ako naman si Juni, ang TV na nagsasabing kulang may pakialam. Actually, interesado kami dyan sa project na ginagawa mo. Ito ba? Ang Project Tropang Kailikasan. Gusto kong gumawa ng samahan ng kabataan na mag-aalaga sa kapaligiran. Kaso... Kulang pa yung mga detalye ko sa posters eh. Tsaka, baka konti lang yung mag-participate. Wala pa kasi akong kakilala sa school. Naku, matutulungan ka namin ni Basha dyan. Di ba, Basha? Oo naman. Kami ang magiging unang members ng Tropang Kailikasan. Tsaka, ang cool kaya na passionate ka kay Mother Earth. Yun na nga eh. Hindi pa ako cool kid. Paano sila sasali? Ay, huwag kang mag-alala. We can do this. Ano pa bang mga kulang dyan sa poster mo? Una, alamin kung bakit nangyari ang climate change. Pangalawa, bakit malaking problema ang basura. At pangatlo, bilang kabataan, ano-ano ang pwede nating gawing paraan para masolusyonan ang problemang to. Naku, JP. Ang dami pa pala. Hep, mga tropa, relax lang kayo. Madali lang yan. Pero bago ang lahat, review muna tayo. Ano ba ang pinakamalaking environmental problem na hinaharap natin ngayon? Alam ko yan! Climate change! Yan ang pagbabago-bago ng patterns ng klima at panahon sa ating mundo. Dahil din sa climate change, kaya tumataas ang sea level o tubig sa mga karagatan. Lumalakas ang mga bagyo, tumitindi ang tagtuyot, at dumadalas ang wildfire sa mga kagubatan. Tama. Pero, Juni, bakit ba nangyari ang climate change? Isang dahilan ng climate change ay ang pag-init ng ating mundo o yung tinatawag na global warming. Aha! Live mode activate! Nangyayari ang global warming dahil sa pagdami ng greenhouse gases o GHGs sa ating mundo. Ang GHGs gaya ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide at iba pa ay natatrap sa ating atmosphere na nagiging dahilan ng pagtaas ng temperatura at pagbabago ng klima. Juni, saan ba nagagaling yung greenhouse gases na yan? Sa basura! Let me explain, tropa.
Maraming pinanggagalingan ang GHGs gaya ng pagsunog ng fossil fuels at pagkalbo sa mga kagubatan. Pero hindi lang yan. Malaki rin ang epekto ng iba't ibang klase ng waste o basura sa ating kapaligiran. For example, bukod sa polusyon sa hangin, gaya ng usok mula sa mga sasakyan at factory, at wastewater o maruming tubig na may kasamang kemikal na napupunta sa ating mga ilog at dagat, nandyan ang malalang problema sa solid waste, lalo na yung mga nanggagaling sa mga kabahayan. Ito yung mga basura na galing sa ating pinagkainan, mga bagay na pinaglumaan, at iba pang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. May dalawang klase ng solid waste, mga tropa. Ang biodegradable at non-biodegradable waste. Ang biodegradable waste ay mga basura na nabubulok gaya ng tirang pagkain, balat ng gulay at mga prutas, at iba pa. Ang non-biodegradable waste naman ay mga basura na hindi nabubulok o matagal bago mabulok. At mayroon itong tatlong kategory. Una, recyclable gaya ng plastic bottles. Pangalawa, residual materials na maaaring ilagay sa mga material recovery facility. Halimbawa, goma at tela. Pangatlo, hazardous waste. Ito yung mga basura na galing sa mga ospital at factory na maaaring naglalaman ng delikadong mga kemikal na makaaapekto sa ating paligid. Kaya pala, napakahalagang isegregate ang mga basura sa bahay pa lang natin. Hindi lang sa bahay, pati na sa mga eskwelahan. May iba't ibang impacts pala to kay Mother Earth. Ay nako, kaya I hate basura talaga, mga tropa. Alam nyo ba na mahigit 16 million metric tons ng solid waste ang nakukuha kada taon sa ating bansa? Napakadaming basura naman nun. Saan nanggagaling yun, Basha? Maraming pinagmumula ng solid waste, tropa. Mula sa mga bahay, commercial establishments o mga negosyo, mga factory at iba pang industrial na planta. Pati na rin mga paaralan at opisina. Alam mo, JP, sa tinagal-tagal ko nang nagsasegregate ng mga basura, yung iba hanggang ngayon di pa rin nabubulok. Lalo na ang plastic. Imagine, ilang years na ako rito sa Earth, ha? Naiipon tuloy ang mga kalat sa dump sites at landfills. Tapos, dumarami ang greenhouse gases emissions at lumalala ang Global warming! Napakalaking problema talaga ng basura. Pero, Junie, Basha, magagawa pa ba tayo? Kasi, parang masyadong malaki yung problema para masolusyonan. May magagawa pa ba ang tropang kilikasan? Oo naman! Talaga? Paano? sa pamamagitan ng segregation. Ay, alam ko yan! Yun yung pag-iwahiwalay ng iba't ibang uri ng basura. Tama! Segregation ang focus ng Republic Act 9003 o Ecological Management Act of 2000. Ang goal ng batas na ito ay bawasan ang mga basura na na-degenerate at itinatapon sa pamamagitan ng recycling, composting, at pagtatayo ng MRFs o Material Recovery Facilities. Zero waste ika nga. Ibig sabihin, may mandatory segregation mula sa source ng basura. Kaya, importante na mula pa lang sa ating tahanan, alam na natin ang tamang paraan ng pagsasegregate. Aba, ang cool naman yan, Junie at Basha. Huwag kang mag-alala, tropa. Ituturo namin sa iyo kung paano. Presenting the basics of segregation. 4 na kulay ang kailangan tandaan sa pagsisegregate ng basura. Green, blue, black, at red. Una, kulay green para sa biodegradable o yung mga basurang nabubulok, gaya ng mga balat ng prutas at gulay. Kapag maayos na na-dispose ang mga ito, nare-reuse ito bilang compost o pataba sa halaman. Pangalawa, kulay blue para sa recyclable materials, gaya ng plastic bottles, bote, at karton. Ito yung mga basura na pwede pang i-reuse o ibenta. O diba, may pera sa basura. Pangatlo, kulay black para sa residuals o hindi nabubulok na basura, gaya ng styrofoam,
plastic lined cartons, candy wrappers, at mga tarpaulin. Panghuli, kulay red para sa mga hazardous at chemical wastes. Mga tropa, mag-ingat tayo sa pagtatapon ng mga ito, okay? Green, blue, black, at red. Mayroon palang sinusunod na kulay ang segregation. Tama! Pero hindi natatapos sa segregation ang magagawa natin para kay Mother Earth. Huwag nating kalilimutan ang 3 R's. Importante ang 3 R's para sa effective waste disposal, tropa. Reduce. Ito yung pagbabawas ng basura na napoproduce natin. Reuse o yung paggamit muli sa mga bagay sa halip na bumili ng bago. Recycle naman yung paggawa ng bagong bagay mula sa basura. Ang dami pala natin pwedeng gawin kay Mother Earth. Iti-take note ko lahat ng yan sa aking K-pad para i-share natin sa mga katropa natin. Pero JP, gusto ko lang tandaan mo na lahat tayo ay may role na ginagampanan para kay Mother Earth. At kung may effort mula sa atin bilang mamamayan, may tungkulin din ng enterprises o yung mga business owners, pati na rin ang gobyerno sa ating kapaligiran. Sa papaanong paraan, Junie? Sa pamamagitan ng EPR Law o Extended Producer Responsibility Act of 2022. Ayon sa batas na ito, required ang producers o business owners na maging responsible sa life cycle ng kanilang mga produkto, lalo na sa post-consumer stage kung saan tapos nang gamitin ito ng consumer. Isa kasi ang ating bansa sa top polluter sa buong mundo, tropa. Dahil sa mataas na bilang ng paggamit natin ng single-use plastic, inatasan ng business owners na mag-implement ng pagbabago sa packaging ng kanilang mga produkto. Kaya ba ang styrofoam at plastic cups ay gawa na rin sa papel ngayon? Pati ang mga straws. Kung dati gawa sa plastics, ngayon ay gawa na rin sa metal at paper straws. Tama! Dapat ay sustainable ito at makakabawas sa mga plastic o basura na napupunta sa mga dagat at landfills natin. Kaya hindi natatapos sa packaging ang kailangang baguhin. Dito na papasok ang co-processing. Co-processing? Anong ibig sabihin nun, Basha? Ang co-processing ay isang paraan upang ang plastics na wala ng pakinabang ay nagagamit pang source of energy. Parang yung kinuwento sa akin ng tropa ko dati. Si Patty the Plastic. Dinala raw sila sa recovery centers para i-makeover. May mga waste na nagiging heat energy, habang ang iba naman ay nagiging bagong kagamitan. Ang galing pala, no? Nagkakaroon ng bagong buhay ang mga basura ng dahil segregation. Pero Bakit, tropa? What's wrong? napapaisip lang ako, ano kaya mangyayari kay Patty the Plastics at sa iba pang mga basura kung hindi sila man-segregate ng ayos at mauuwi lang sa landfill? Ganito yan, tropa. Ang mga basurang nauuwi sa mga landfill ay tinatawag na residual waste, tropa. Sa halip na ma-recover at maging raw material o energy, magiging harmful greenhouse gases ang mga ito. Minsan, naiipon din sila rito na nagiging sanhi ng sakit sa komunidad. Mayroon ding mga bumabara sa ating mga kanal na nagdudulot ng pagbaha kapag umuulan, habang yung iba naman ay nauuwi sa ating mga ilog at dagat. Ibig sabihin, napakalaking tulong pala ng simpleng segregation. Basha at Junie, pwede natin itong i-share sa ating mga katropa sa ating eskwelahan. Correct! Pwede mo silang i-empower na simulan ng pagsasegregate sa tahanan, pati na rin sa kanilang mga barangay. At dahil dyan, may naisip ako. Tiyaran! Pangalaroan ko to simula nung bata ako. Hindi to itinapon ni Lola kasi sayang daw. Wala namang gagamit kaya nakatambak lang sa bahay namin. Mamaya, maghahanap ako ng pwedeng i-donate para may ibang makagamit. Or dadalhin sa Material Recovery Facility or MRFs na makita sa ating barangay. Nakaka-excite naman yan, JP! Mukhang ready ka na talagang simulan ng project Tropa kay Likasan, ah! Oo nga.
Pero bago ang lahat, review muna tayo para sure na kumpleto ang nakalagay sa posters mo. First question, bakit nangyayari ang climate change? Nang dahil sa pagtaas ng greenhouse gases o GHGs na makikita sa ating atmosphere na nagsasanhi ng global warming at pagbabago ng pattern sa klima sa ating mundo. Wow! O eto, bakit malaking problema ang basura? Dahil ang basura ang nagpaparami ng GHGs na nakakaapekto sa ating kapaligiran. Wow, ang galing ha! O ito, last question. Bilang kabataan, ano-ano ang mga paraan na magagawa para masolusyonan ang mga problemang ito? Simple lang mga tropa. Don't forget the basics of segregation. Pag nagsisegregate tayo, nababawasan ang mga residual waste na dinadala sa landfills. At nababawasan din ang pagbaha at sakit na dulot ng basura. Ang mga landfills din, imbis na tambakan ng mga basura, ay pwedeng pagtamnan ng iba't ibang puno at halaman. Tandaan, pwede i-co-process ang mga basura para hindi maiwan sa landfills o bodies of water. Sama-sama, hindi lang mga kabataan, pati na ang pamahalaan, business owners, at buong community sa pagtaguyod ng isang matagumpay na solid waste management system para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat sa tulong niyo, Junie at Basha. Marami akong natutunan. At saka, tumaas yung confidence ko para i-share ito sa iba pang mga kabataan. Naku, sigurado ako na maraming gustong maging tropa ng kalikasan, JP. At lagi mong tatandaan na Kulang may pakialam. Dahil kung may pakialam tayo para sa isa't isa, kakayanin nating i-save at protektahan si Mother Earth. Correct! Salamat mga tropa! O paano ba yan mga katropa? Ready na ba kayo i-save ang kalikasan? Let's G! Let's go! Hello po! So, kamusta naman po yung mga donations? Okay naman. Naayos na namin doon. Eh, yung mga recyclables po. Ito yung mga recyclables namin. Okay po. Eh, yung MRFs po. Lahat ng 3 boxes doon ay MRF. Okay po. Maraming salamat po ha. Sige, pwede ba? Sige po. Pwede bang i-donate? Okay po. Pwede natin. Sige po.